Kabanata 1571 Kuya, tawag ni Robert sa kapatid, si Hayden at halos umabot sa mukha niya ang maliit na kamay na may hawak. Nang pulang sobre, naantig si Hayden sa kanyang nakababatang kapatid, ang matiyag ang diwa ni Robert, kaya tinanggap niya ang pulang sobra. Agad namang naglabas si Elliot ng isa pang pulang sobra at ibinigay kay Robert. Gusto mo bang lumabas kasama ng ate mo para makakita ng mga nakasabit na parol? Pwede ka bang ilabas ni Dad? Napansin ni Elliot na hiyang-hiya si Hayden sa pulang sobre kaya niyakap niya si Robert at naglakad palayo. Kanina lang gustong lumabas ni Robert pero hindi siya pinayagan ni Avery, kaya tinanggihan siya ni Layla na sumama sa kanya. Dahil hindi pa ganap na nakaka-recover si Robert sa lamig, natakot si Avery na sipon siya kapag lumabas siya at lumala ang sipon. Nilagyan ni Elliot ng sombrero si Robert, dinagdagan siya ng scarf, binalot siya ng mahigpit, at pagkatapos ay lumabas kasama niya. Hindi nagtagal, tumakbo si Shay sa bakuran. Kuya, ito ang mga dumplings na ginawa ko. Kinuha ni Shay ang mga dumplings na ginawa niya pagkatapos ng ilang sandali, at ipinakilala ito kay Elliot. Kapag handa na ang mga dumplings, maaari mong kainin ang mga ginawa ko, dahil ang tinapay sa loob ay nakuha ko ang mga barya. Tiningnan ni Elliot ang dumplings na ginawa ni Shay, at isang mainit na agos ang tumagos sa kanyang puso. Ilan ang napak mo sa kabuuan? Tanong ni Elliot. Matamlay na sabi ni Shay, ito na lang, dahil kailangan kong balutin ito ng mga barya, natagalan ako para balutin ang isang ito. Pagkatapos ay ipagluluto ko ito para kay Mrs. Scarlett, tuwang-tuwang sabi ni Shay, at kinuha ang dumpling sa bahay. Sa kusina, nang makitang bumalik si Shay, ngumiti si Avery at sinabing, ipapakita mo ba ito sa iyong kapatid at hahayaan siyang kumain ng mga dumpling na ginawa mo mamaya? Oo, gagawa pa ako ng isa pang makakain mo. Maamo at mainit ang ngiti sa mukha ni Shay, may wagas at matibay na pagmamahal. Hindi napigilan ni Avery ang kabaitan ni Shay. Okay, sana mahanap namin ng kapatid mo ang dumplings mo. Mamaya, kung hindi mo ito mahanap, tutulungan kitang mahanap ito. Kinuha ni Shay ang dough at sinandok ang laman ng karne gamit ang isang kutsara sa isang kamay. Talagang nakikilala ko ang mga dumpling na ginawa ko. Malalaki, mataba, at pinakakyot ang ginawa kong dumplings. Makalipas ang kalahating oras, sinundo na ng driver si Sofia. Pagkadating ni Sofia ay sumulyap lang siya kay Elliot at agad na pumunta sa kusina para tulungan si Mrs. Scarlett. Naging abala at nakakatuwang ang araw na ito, lumipas ang oras at gabi na. Pagkatapos ng reunion dinner, handa na ang driver na paalisin si Sofia. Bago umalis si Sofia, binigyan niya ng pera sina Hayden, Layla at Robert ng bagong taon. Avery, may gusto akong sabihin sa'yo. Hinawakan ni Shay ang braso ni Avery at tumabi, malapit na ang Valentine's Day. Gusto kong makakuha ng certificate kay Wesley sa araw na yon, Avery, kapatid mo. Ayokong sabihin sa kanya dahil baka hindi siya pumayag, sumandal si Shay sa kanyang tainga at sinabi ang kanyang mga iniisip, gusto kong kunin ang sertipiko at pagkatapos ay sabihin sa kanya, Avery, hindi ka ba natatakot na magalit siya? Shay, natatakot, pero gusto ko talagang pakasalan si Wesley. Tiningnan ni Avery ang taimtim na liwanag sa mga mata ni Shay at tumango, sinusuportahan kita, kung magagalit. Si Elliot, kukumbinsihin ko siya, salamat Avery, masayang niyakap ni Shay si Avery. Sa hindi kalayuan, pagkatapos mapanood ni Elliot na umalis si Sofia, lumingon siya at nakita niyang magkayakap. Ang dalawa, lalapit na sana siya at tanungin kung ano ang pinag-uusapan nila nang tumunog ang telepono. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon. Nag-alinlangan siya, saka sinagot ang telepono, Elliot, pupunta ako sa lungsod mo, pwede ka bang lumabas at salubungin ako? Boses iyon ni Rebecca, nandito si Rebecca, kinuha ni Elliot ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa gate ng courtyard. Kung narinig ni Avery ang boses ni Rebecca, siguradong magagalit ito. Ano ang gusto mong gawin? Bulong ni Elliot, marahang nanalangin si Rebecca, malaki na ang tiyan ko, ito na ang huling beses na lalabas ako bago manganak. Gusto lang kitang makita minsan, pagkatapos kitang makita, aalis ako kagad. Kabanata 1572 Sa takot sa pagtanggi sa kanya, nagmamadaling sinabi ni Rebecca, Elliot, mangyaring huwag kang masyadong malupit, hindi na ako babalik sa hinaharap kapag ipinanganak ang bata, ako na ang bahala sa bata. Tumayo si Elliot sa bakuran sa labas ng pinto, bahagyang lumingon siya sa gilid at tumingin sa pintuan ng villa. Nakatingin sa kanya si Avery, pero hindi siya dumating. Hinawakan ng kamay ni Shay ang braso niya, nag-rumble about something to her.
Nang makita ni Avery na nakatingin sa kanya si Elliot ay agad niyang ibinalik ang tingin sa mukha ni Shay. Di kita makikita, Rebecca, wag mo na akong kontakan ulit, lalo mo lang akong iinis sa'yo. Napaluha si Rebecca at nabulunan, hindi ko sinasadyang lumapit sa iyo, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Lagi akong sinisipa ng bata ngayon, tuwing sinisipa niya ako, gusto kong sabihin sa iyo, malusog na siya, at masiglang buhay, magiging kasing talino at kaibig-ibig niya si Layla sa hinaharap. Elliot, I don't ask you to give her normal fatherly love, basta nagkikita tayo paminsan-minsan at nakakatuwang magkita tayo minsan, kahit hindi tayo magkita ng tuwid, ayos lang na magkita tayo ng patago. Ang sigaw ni Rebecca ay nagpangit ng ngipin, naikayam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at lumitaw sa kanyang isipan ang munting mukha ng bata na. Kamukhang kamukha ni Layla. Elliot, nasa Regent Hotel ako malapit sa bahay mo, aalis ako bukas ng umaga, nakita ni Rebecca na hindi. Nagsasalita si Elliot, kaya napangiti siya ng pag-asa, pupunta ka ba at makita ang mga anak natin? Noong na. Kapag nagka-baby na ako, hindi ka makakapunta sa Younroville para makita ako, at wala akong lakas na dalhin ang baby para puntahan mo kami ngayong gabi, nagdala ako ng maraming larawan ng sanggol. Para ipakita sa iyo, ito ay kuha ngayong buwan, 10 minutong biyahe lang ang Regent Hotel mula sa tahanan ni Elliot, pagkatapos ng pabalik-balik, kasama. Ang oras upang mapanood si Rebecca, maaari itong gawin sa loob ng kalahating oras. Pinalambot ng bata ang puso ni Elliot, nang manganak si Rebecca, imposibleng makita ni Elliot si Rebecca at ang anak. Imposibleng makita sila sa hinaharap nang maipanganak ang bata, nalipat ang atensyon ni Rebecca sa bata, at hindi na ito dapat lumapit sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Elliot na makita si Rebecca sa huling pagkakataon, ibinaba niya ang telepono at naglakad patungo sa villa, sinamahan ni Avery sina Shay at Adrian na manood ng Spring Festival gala sa sala. Nandoon din sina Hayden at Layla, naramdaman ni Robert na nakatulog sa mga bisig ni Mrs. Cooper. Naglakad si Elliot papunta kay Avery, bago pa makapagsalita si Elliot ay agad na tumayo si Avery sa sofa at tumabi sa kanya. Sino ang kausap mo sa phone kanina? Hindi ito masyadong inisip ni Avery nang itanong niya ito. Kaibigan, hindi gaanong nagsalita si Elliot, lalabas ako ngayon at babalik sa loob ng kalahating oras. Bumalik sa kalahating oras, nakatumbas ng kung saan pupunta si Elliot na malapit, ani Avery, sapat na ba ang kalahating oras pagkilala sa mga kaibigan, hindi mo ba sila inaanyayahan na kumain? Okay lang kung babalik ka mamaya, pero bawasan ang pag-inom ng alak. Tumango si Elliot, maantok ka bago ka matulog, at huwag mo akong hintayin. Well, pinalabas siya ni Avery sa pinto, pagkaalis ni Elliot ay bumalik si Avery sa sala. Nay, saan ba pupunta si Dad ng sobrang late? Itinaas ni Layla ang mabibigat niyang talukap, magpapaputok tayo. Mamaya, may kaibigan ng papa mo dito, pupuntahan niya ang kaibigan niya, ipinaliwanag ni Avery sa kanyang anak na. Babae, sabi niya malapit na siyang bumalik, pero kung gusto mong magpaputok, hindi na natin siya kailangang hintayin. Layla, Tara, mag-fireworks na tayo. Sige, isinuot ni Avery ang jacket para sa bata, isuot mo muna ang jacket, medyo malamig sa labas. Nagsuot ng jacket ang dalawang bata, at sinuot din ni Shay at Adrian ang kanilang mga jacket. Kinuha ni Adrian ang lighter at naunang lumabas, mabilis na tumakbo palabas si Shay at ang dalawang bata. Nang lalabas na sana si Avery ay tumunog ang telepono. Kabanata 1573 tinawagan ni Gwen si Avery, kinuha agad ni Avery ang telepono. Dumating ang excited na boses ni Gwen, Avery, pumangalawa ako sa preliminary round, pangalawa ako. Tumibok ang puso ni Avery sa pananabik, ang galing mo, alam kong kaya mo. Masayang masaya ako, orihinal na itinakda ko ang aking layunin na makapasok sa nangungunang 10 at matagumpay na makapasok sa semifinals, kaya nasiyahan ako, hindi ko akalain na pangalawa pala ako sa preliminary round, mas mababa lang ito ng kaunti kaysa sa una. Avery, Gwen, ang galing mo talaga, kung alam ng pangalawang kapatid mo ang balitang ito, siguradong matutuwa siya para sa iyo. Sana rin ma-impress niya ako, patuloy akong magsisikap sa hinaharap, sabi ni Gwen, dumating ang boses ni Ben. Shaffer, Gwen, tinatawag mo ba si Avery? Gwen, alam mo na pero nagtatanong ka pa. Mag-usap tayo pagbalik natin, nakapag-book na ako ng flight pabalik sa Erie Adele, uwi na tayo, sabi ni Ben. Shaffer, namumulaklak ang mga paputok sa hangin, at ang gabi ay biglang pinalamutian ng mga makukulay na ilaw. Tumingin si Avery sa nakasisilaw na liwanag sa kalangitan, at ang kanyang mga iniisip ay napalayo.
Sa sala, nagising si Robert sa masayang sigaw ni Leila. Niyakap ni Mrs. Cooper si Robert at naglakad papunta kay Avery, hindi kumurap si Robert, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Robert ng mga paputok. Napatingin si Avery sa nanlalaking mata ng kanyang anak dahil sa gulat, at hindi napigil ang matawa, "Baby, hindi ba napakaganda ng furry works?" Iniunat ni Robert ang kanyang mga braso, gustong lumabas, tiningnan ni Mrs. Cooper ang mukha ni Avery. "Ilabas mo siya at tingnan mo, dapat ay maayos na ito." Pagkatapos ng ilang sandali, natapos si Avery at lumabas. Kasama si Mrs. Cooper, halos kalahating oras ang furry works. Nang bumalik ang gabi sa katahimikan, pinamunuan ni Shay si Leila, pinamunuan ni Adrian si Hayden, at naghanda. Na bumalik sa sala, "Ma, magpapaputok po ako bukas," sabi ni Leila kay Avery. "Avery, okay, bumili tayo ng furry works bukas." "Leila, masyadong maliit ang bakura namin, pero malaki naman ang bakura ni tatay, ang daming furry works. Kung ilalagay sa bakura namin, walang sapat na espasyo para ilagay. Kung gayon ay mananatili ako sa bahay ng aking ama bukas," ani Avery, idinagdag, "pero kailangan mo munang pag-usapan ito ng iyong kapatid, pakikinggan ka ni mama at papa." Agad na hinawakan ni Leila ang braso ni Hayden at nakipag-usap sa kanya sa mahinang boses. Sa Regent Hotel, matapos hintayin ni Rebecca si Elliot sa lobby ng hotel, naantig siya at naluluha. Si Rebecca ay nakasuot ng maluwag na mahabang coat na hindi maitago ang kanyang mambak na tiyan. "Elliot, salamat sa pagpunta mo sa akin at sa baby, napakaraming larawan ng sanggol, kaya inilagay ko ito sa silid." Hinawakan ni Rebecca ang braso niya at hinayla siya patungo sa elevator. "Tinanong ko ang doktor kung bakit kamukha ni Leila ang mga anak natin, ang sabi ng doktor ay dapat maging katulad mo ang bata, dapat kagaya mo si Leila." Ipinaliwanag ni Rebecca kay Elliot kung bakit kahawig ng bata si Leila. Foster family. Matapos tanggalin ng mga bata ang mga paputok, bumalik sila sa silid at natulog, at binuhat ni Mrs. Cooper si Robert pabalik sa silid. Matapos manood ng TV sa sala saglit, hindi na napigilan ni Shay, kaya nagpahinga na siya. "Adrian, inaantok ka na ba? Kung inaantok ka, matulog ka na, isang buong araw ang ingay sa bahay, at hindi ka." Umidlip, gustong hintayin ni Avery si Elliot na bumalik. Napatingin si Avery sa oras, 40 minutes na ang nakalipas simula nung lumabas si Elliot. Hindi niya alam kung kailan babalik si Elliot, masiglang sabi ni Adrian, "Avery, sasamahan kita, hinihintay mo ba ang asawa mo? Bakit hindi siya nakabalik ng sobrang late, gusto mo siyang tawagan?" Kabanata 1574. Umiling si Avery, sinabi ni Elliot na pupuntahan niya ang kanyang kaibigan, at babalik siya pagkatapos makita ang kanyang kaibigan. "Bakit hindi ka dinala ni Elliot para makita ang kaibigan niya?" naguguluhang tanong ni Adrian. "Baka gusto lang siya makita ng kaibigan niya, hindi ako," casual na sagot ni Avery at nagpatuloy, "Nagugutom ka ba? Medyo nagugutom na ako, kung gutom ka rin, magluluto ako ng makakain." "Anong lulutuin?" Medyo nagutom si Adrian kaya bumangon na siya. Naglakad ang dalawa patungo sa kusina, napakaraming dumplings ang ginawa sa umaga at hindi ito luto. "Magluto tayo ng dumplings at kainin natin sila." Inilabas ni Avery ang dumplings sa ref. "Adrian, okay, gusto kong kumain ng dumplings, mayroon ka bang hindi mo gusto?" nakangiting tanong ni Avery. Ang pakikipag-chat kay Adrian ay natural na makakapagpapahinga sa kanyang kalooban. "Hindi ako mahilig kumain ng bitter melon." Hinayla ni Adrian ang mukha niya, "ang mapait na melon talaga, pero gustong kainin ito ni Mrs. Scarlett." "Ayoko rin ng bitter melon, ngunit ang mapait na melon ay isang magandang bagay," sinabi sa kanya ni Avery ang tungkol sa agham, "ngunit kung talagang hindi mo ito gusto, huwag mo itong kainin." "Sige, hayaan mo ba akong magluto, gusto kong subukan ito." Hindi pa nagluluto si Adrian. "Sige, tuturuan kita." Tumabi si Avery at nagpatuloy, "Buksan muna natin ang kalan, pindutin ang switch at pagkatapos ay i-on ang switch." "Hindi, kailangan muna nating gumamit ng malinis na palayok at i-connecta ang tamang dami ng tubig." "Ito ay tungkol dito, ang tubig sa linya ng sukat ay sapat na." Pagkatapos i-connecta ang tubig, inilalagay namin ang palayok sa kalan, at pagkatapos ay i-on ang switch, hintayang kumulo ang apoy. "Paano kumukulo ang tubig?" Tinitigan ni Adrian ang tubig sa kaldero, magtanong, matiyag ang itinuro ni Avery, "Maghintay ka sandali kapag kumulo ang tubig, tapos kumukulo na." Sa oras na ito, maaari mong itapon ng dumplings o noodles sa kaldero, tulad ng ganitong uri ng dumplings na na-freeze sa
Refrigerator, karaniwang tumatagal ng 10 minuto upang maluto. Kapag malapit ng maluto, matitikman. Muna, tumango si Adrian, mukhang hindi naman ganoon kahirap. Pagmamayabang ni Avery, hindi naman ganoon kahirap at saka matalino ka, kahit ano pwede mong matutunan. Nakakagawa pa ng sopa si Shay, kung gusto mong matutunan ito, usually, I can ask Mrs. Scarlett to teach you. Adrian, Mrs., natatakot si Scarlett na madumihan ang damit ko at natatakot akong putulin ang mga kamay ko ng kutsilyo. Avery, maaari mong sabihin sa kanya na mag-iingat ka, malambot ang loob ni Mrs. Scarlett. Adrian, oo, hindi nagtagal, kumulo ang tubig, maaari mo nang ilagay ang dumplings, ang tubig ay kumukulo, kailangan mong ilagay ito ng malumanay, kung hindi, ito ay napakasakit kung ikaw ay mapaso ng kumukulong tubig, nagtuturo si Avery. Kinuha ni Adrian ang dumplings at maingat na inilagay sa kaldero. Oo, yun lang, tingnan mo kung gaano kakatalino, pagmamayabang ni Avery. Sa pintuan ng kusina, napatitig si Elliot sa maayos at mainit na larawan nilang dalawa, ayaw niyang pumasok at basagin ang kagandahang ito. Nang nasa kaldero na ang lahat ng dumplings, nasulyapan ni Avery si Elliot sa gilid ng kanyang mata. Kailan ka bumalik, bakit hindi ka gumawa ng ingay? Pinunasan ni Avery ang kanyang mga kamay ng tuyong tuwalya at humakbang palapit sa kanya. Hindi amoy alak si Elliot, ngunit may mahina, hindi pamilyar na amoy ng pabango. Dapat pumunta si Elliot para makita ang babae, kakabalik ko lang, Avery, nagluluto ka ba ng dumplings? Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Elliot. Avery, aba, gusto mo bang kumain? Kung gusto mong kumain, yayain ko si Adrian na maglagay pa ng dumplings. Elliot, hindi ako nagugutom, marunong bang magluto si Adrian? Kanina ko lang tinuruan si Adrian, dapat okay lang, sabi ni Avery at lumapit kay Adrian at nagtanong, may hindi. Ka pa ba naiintindihan? Oo, tanong ni Adrian, paano patayin ang apoy? Itinuro ni Avery ang switch ng kalan, ibalik mo lang sa orihinal na posisyon, pagkatapos ay patayin ang switch ng kuryente dito. Adrian, okay, I see, manood ka ng TV kasama siya, tatawagan na lang kita kapag natapos na itong magluto. Well, kung may hindi ka maintindihan, tawagan mo ako anumang oras, nakangiting natapos si Avery, at pumunta sa sala kasama si Elliot. May tumutugtog na chorus sa TV, Kabanata 1575 isang kabuuan ng 6 na koro ng mga artista, na sinundan ng hindi mabilang na mga mananayaw. Napakasigla ng eksena at napakasaya ng himig, umupo si Avery at Elliot sa sofa, at sabay silang napatingin sa screen ng TV. Masiglang sinabi ni Elliot, tinawagan ako ni Ben Schaffer, nanalo daw si Gwen sa second place sa preliminary competition. Avery, alam ko, tinawagan ako ni Gwen. Elliot, bumalik sila sa area del bukas. Well, this topic made Avery forget to ask who Elliot went to see just now. Let Gwen continue to stay in the hotel. Then, hindi maganda, gusto mo bang tumira si Gwen sa bahay ko? Tanong ni Elliot. Avery, okay lang na manatili sa bahay ko. Ito ay ang Spring Festival, ang lahat ay nakauwi upang muling magsama-sama sa kanilang mga pamilya, ngunit hinayaan namin si Gwen na bumalik upang manatili sa hotel. Tingin ko ito ay masyadong walang malasakit, makinig ka, maaari kang manirahan kahit saan mo siya ayusin, na kompromiso si Elliot, tinitingnan ng kanyang malinaw na mga mata ng may malalim na mga mata, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, sinabi niyang, muli, ako lang, Avery, halika at tingnan kung luto na ang mga dumplings, tunog ni Adrian ang nanggaling sa kusina. Agad na tumayo si Avery sa sofa at humakbang patungo sa kusina. Maagang bumangon si Elliot ngayon at inaantok na antok na siya ngayon, pumunta siya sa kusina at sinabi kay Avery, babalik muna ako sa kwarto para maghilamos. Sige, go, si Avery ay may hawak na mangkok at sa mangkok ay isang umuusok na dumpling, sa napakainit na init sa ilalim ng singaw, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mahina. Pagkabalik ni Elliot sa kwarto, nagpuno ng dumplings sina Avery at Adrian at pumunta sa sala para kumain habang nanonood ng TV, makalipas ang 20 minuto, natapos na ang dalawa sa pagkain ng dumplings. Kinuha ni Avery ang bowl sa dishwasher at lumabas ng kusina. Avery, Adrian, bumalik ka na sa kwarto mo para matulog, matutulog na din ako, sobrang gabi na ngayon. Napakamot ng ulo si Adrian, gusto kong maghintay para sa bisperas ng bagong taon. Sinulyapan ni Avery ang oras at mahigit 1 oras na lang bago sumapit ang bagong taon. Maghihintay ako sa bisperas ng bagong taon kasama ka, umupo si Avery sa tabi niya, actually, hindi naman ako.
Inaantok, isang sketch ang naglalaro sa TV, para hindi masyadong antukin ang sarili, seryoso siyang tumingin. Makalipas ang ilang oras, lumiwanag ang screen ng telepono ni Avery. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang 11 na ng gabi, dapat ay nakatulog na si Elliot. Nag-click siya sa mensahe mula sa hindi pamilyar na numero, at nakita ang isang candid na larawan. Sa larawan, malaki ang tiyan ni Rebecca, hawak ang braso ni Elliot, at papasok na sana sa elevator. Sa larawan, suot ni Elliot ang bagong coat na suot niya ngayon. May pupuntahan daw siyang kaibigan, pero si Rebecca pala. Likas na galing kay Rebecca ang mahinang amoy ng pabango sa kanyang katawan. Di ba sabi niya hindi na niya makikita si Rebecca? Hindi. Ang ipinangako niya ay hindi na siya muling pupunta sa Yanroville. Hindi niya sinabi na pumunta si Rebecca kay Ari Adele para makita siya. Miss Tate, kinuna namin ng litrato ang iyong asawa na nakikipagtris sa isang babaeng malaki ang tiyan sa loob ng halos 1 oras ngayong gabi. Kung ayaw mong mapunta sa mga headline ang balitang ito, kailangan mong magbayad ng buyout fee. Marami pa akong mga larawang ito sa aking kamay, at kung ilalabas ko ang alinman sa mga ito, tiyak na magiging imposible para sa iyong pamilya na ipagdiwang ang bagong taon. Binasa ni Avery ang text message na ipinadala ng kabilang partido, at lumubog ang kanyang puso sa malamig na pool. She wanted to say, let the photos go out, dahil hindi naman siya ang lihim na nakuna ng litrato, ngunit sa pag-iisip kung gaano kalaki ang epekto ng insidenteng ito sa bata, natitiis lamang niya ang kanyang kalungkutan at nagpadala ng mensahe upang itanong, magkano ang gusto mo?